Petsa ng paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang inihintay ngayong napagpasya ng isa lang siya sa trial matapos makumpirma ang lahat ng charges laban sa kanya. Ano-ano nga ba ang mga alegasyon sa tatlong counts ng crimes against humanity of murder and attempted murder na siya umano ang indirect co-perpetrator o mastermind? Nakatutok si Maki Pulido. Dahil siya umano ang utak sa malawakan at sistematikong patayan mula noong siya ay mayor ng Davao City hanggang maging pangulo ng bansa. Kinumpirma ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kasong crimes against humanity of murder and attempted murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. 49 incidents o bilang ng patayan kung saan may 78 biktima ang bahagi sa kaso. Sa bilang na yan, 76 ang patay habang 2 ang binaril pero nabuhay. Hindi rin bababa sa 3 biktima ang menor de edad. Non-exhaustive list ito ayon sa Pre-Trial Chamber 1 ng ICC. Ibig sabihin, marami pang ibang mga biktima. Pero isa sa larawan ng 49 incidents kung paano inutos at isinagawa ang di umano'y sistematikong patayan. Mayroon kasing thousands na namatay doon po sa war on drugs sa Davao City at sa buong Pilipinas. Kaya illustrative lang po ito, mga examples lang po ito. Itong 49 incident, hindi mo naman talaga malalagay lahat po ng insidente na yun. Sa crimes against humanity, yun yung karakter ng krimen. Hindi siya simpleng murder, mas matining yung pagiging widespread o malawakan at saka sistematiko ng krimen. May 3 counts o 3 pagkakataong inutos umano ni Duterte ang sistematikong patayan laban sa mga sibilyan. First count ay noong mayor si Duterte ng Davao City mula 2013 hanggang 2016. Sabi ng ICC, bilang mayor, ginamit umano ni Duterte ang kanyang kapangyarihan para ipapatay ang mga kriminal sa ilang pulis Davao at mga hitman. Pinuno rin daw siya noon ng Davao Death Squad na may mga miyembrong hitmen na nagsagawa ng patayan. Second count, murder ng high-value target nung presidente na siya mula 2016 hanggang 2017. Ang mga high-value target umano ay mga drug manufacturer o miyembro ng mga drug syndicate. Sa ilang okasyon, binanggit ni Duterte ang PRRD list o listahan ng mga high-value target na sangkot sa illegal na droga o ibang krimen. At ilan sa mga nabanggit, napatay sa mga anti-drug operation. Ayon pa sa kaso, ang mga nakapatay ng mga nasa PRRD list, patagong nakatanggap umano ng cash reward pati bayad mula 50,000 hanggang 1 million pesos depende sa level ng target. Isa sa incident o kaso dito ay ang pagpatay kay Rolando Espinosa Sr. at Raul Yap habang nakakulong sa latest sub-provincial jail noong November 2016. Sabi noon ng mga pulis, nanlaban o tinangkaraw barilin ni Espinosa ang mga operatiba ng PNP-CIDG nang magsilbi ito ng search warrant. Pero ayon sa isang testigo ng NBI, pinasok sa selda si Espinosa at pinagbabaril. Third count, Oplan Tokhang o Barangay Clearing Operations mula July 2016 hanggang September 2018 na tinarget ang mga low-level target. Isa sa mga kaso rito ay ang pagpatay sa 17 taong gulang na estudyanteng si Kian Lloyd de los Santos sa isang one-time, big-time operation sa Caloocan City noong August 2017. Pinatay ng mga pulis si Kian dahil bumunot daw ito ng baril nang tangkaing arestuhin ng mga pulis. Pero nakita sa CCTV ng barangay kung paano kinaladkad si Kian mula sa tapat ng kanilang bahay hanggang sa lugar kung saan siya natagpo ang patay. Malaking bagay po ito sa mga biktima ng war on drugs dahil nakikita nila na umuusad po ang kaso. Sabi ng ICC Pre-Trial Chamber 1, may pananagutan si Duterte sa 3 count bilang indirect co-perpetrator o mastermind. Kasama umano ang kanyang mga kasabwat, ipinatupad nila ang isang common plan mula nang siya'y mayor hanggang maging presidente. Sa ilalim ng common plan, nasa likod umano si Duterte sa pagdisenyo at pagpapakalat ng polisiya para ipapatay ang mga di umano'y kriminal. Siya rin umano ang nagbuo at namahala ng Davao Death Squad, nag-utos ng pagpatay sa mga di umano'y drug dealer at user, nagbigay ng logistics tulad ng mga baril para rito, nagtalaga ng mga opisyal sa mga posisyong makakapagpatupad ng patayan, at namigay ng financial incentive sa mga pumatay na pulis at hitman. Ang prosecutor po, ipoprove po nila lahat po ng elemento
ng crimes against humanity. Ipapakita po nila na mayroon pong widespread at systematic na pag-atake sa mga sibilyan. Ipapakita po nila na dahil po ito sa isang organizational policy ni Mr. Duterte para sa DDS at state policy nung presidente po siya. Ngayong kinumpirma na ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kaso laban kay Duterte, tuloy na ang paglilitis laban sa dating Pangulo. Inaabangan na lamang ang desisyon ng ICC Presidency kung aling trial chamber ang didinig sa kaso. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.